Buntis ako nang ilaglag ako ng sarili kong asawa sa impyerno. Habang ginigipit ako sa isang peking psychiatric evaluation, malayang nagpapakasasa si Darius at ang kanyang kalagyo sa yaman ng aking pamilya. Pipirmahan mo ang pagsuko sa anak mo o mamatay ka? Banta niya. Ngunit bago sila makapagdiwang pumasok ang NBI at ibinunyag sa buong mundo ang kanilang kababuyan, tapos na ang pagiging martyr oras na para siningglin ko kayo. Paano nga ba wawasakin ng isang baliw na ina ang buong imperyo ng kanyang asawa? Inaayos ko ang mga mamahaling kwelyo ng mga terno ng aking asawa habang pinupunasan ang kanyang gintong cufflinks gamit ang aking nanginginig na mga daliri. Sa aking sinapupunan, naramdaman ko ang marahang paggalaw ng 7 buwang sanggol na tila nakikiramdam sa bigat ng hangin sa loob ng silid. Hayaan mo si Althea Vanessa pagkapanganak? Napagkapanganak niya ang mga pirma sa mental evaluation at pagsuko ng ari-arian sa Batangas ang sasalubong sa kanya bago ko siya tuluyang ilayo sa bata. Ang boses ni Darius ay nanggaling sa nakabukas na tablet sa ibabaw ng kama na otomatikong kumonekta sa Bluetooth ng kanyang sasakyan habang papasok siya sa garahe ng aming mansyon. Ang bawat salitang binitawan niya kasama ang kanyang kalaguyo ay tila mga patak ng asido na unti-unting sumunog sa huling hibla ng aking pagtitimpi. Ang lalaking pinag-alayan ko ng aking karera, ang pamilyang pinagbayaran ko ng utang na loob ng aking ama, ay nagpaplano na pala ng aking libingan habang dinadala ko ang bagong buhay sa aking sinapupunan. Narinig ko ang yabag ng kanyang mga sapatos sa labas ng pasilyo na sinunda ng marahang pagbukas ng pinto. Pumasok si Darius na may dalang malapad na ngiti, hawak ang isang baso ng gatas, habang ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng huwad na pag-aalala na matagal ko nang pinaniwalaan. "Sweetheart, hindi ka pa natutulog. You look so pale lately," sabi niya habang inilalagay ang baso sa tabi ng aking kama at dahan-dahang hinaplos ang aking buhok. "Inumin mo itong gatas ha? Dr. Ramos said you need to rest more. Masyado ka nang nagiging paranoid nito mga nakaraang araw, and it is not good for our baby." Hindi ko inilayo ang aking mukha sa kanyang palad. Ngunit ang bawat haplos niya ay tila gapang ng ud sa aking balat. Ramdam ko ang mariing pagtitig sa akin mula sa pinto kung saan nakatayo ang aking biyana na si Doña Imelda, hawak ang ilang piraso ng dokumento na may selyo ng bangko. "Althea, as your mother-in-law, I must tell you this," simula ni Doña Imelda sa kanyang matigas at mapanghusgang boses. "You are clearly unstable. Masyado kang maraming iniisip. Mas mabuti pang pirmahan mo na itong pamamahala sa mga lupain ng ina mo sa Batangas para si Darius na ang mag-ayos. We cannot have a dramatic and emotional mother handling such huge assets." Isang gabi na pagsasakripisyo ang dumaan sa aking gunita, ang pagluhod ko sa aking ama, ang pagtalikod ko sa aking pangarap na maging isang kilalang abogado, at ang gabi kung kailan ko tinalikuran si Gael upang maging isang masunuring asawa. Lahat ng iyon ay ginawa ko dahil sa utang na loob. Ngunit ang tanging isinalubong nila sa akin ay ang unti-unting pagbuura sa aking pagkatao. Sa sandaling, iyon ang huling bahagi ng aking pagiging marupok ay tuluyang nadurog at ang natira na lamang ay ang malamig, matigas at matalas na talino ng isang tunay na robles. Tumingin ako sa baso ng gatas pagkatapos ay kay Darius at sa huli ay kay Doña Imelda ng may bana, at halos hindi mapansing ngiti sa aking mga labi. Ang aking boses ay naging kasing lamig ng hangin sa madaling araw nang ako ay sumagot. "Salamat sa pag-aalala, Mama. At salamat din sa'yo, Darius. Talagang napakabuti ninyong pamilya sa akin." Kinuha ko ang baso ng gatas at dahan-dahang inilapit sa aking labi. Ngunit bago pa man ito dumampi, sinadya kong madulas ang aking hawak dahilan upang bumagsak ang baso sa sahig at dahan-dahang kumalat ang puting likido sa mamahaling alpombra. "Pasensya na medyo nanginginig ang mga kamay ko ngayon," wika ko habang nakatitig ng diretsyo sa mga mata ni Darius na pansamantalang nagpakita ng inis bago muling nagkunwari. "It's fine, sweetheart. Ang mga katulto na ang maglilinis niyan. Magpahinga ka na," sagot ni Darius habang mabilis na sumenyas sa kanyang ina upang lumabas na muna ng silid. Nang sumara ang pinto at tuluyan silang makalayo, ang aking mukha ay nawala ng anumang emosyon. Walang luhang pumatak mula sa aking mga mata
Ang bawat segundo ng aking pagdurusa ay pinalitan ko ng kalkulasyon. Lumakad ako patungo sa aking cabinet, kinuha ang lumang telpo o napalihim na ibinigay sa akin ni Yaya Elena at nag-type ng isang numero na kahit kailan ay hindi nabura sa aking alaala. Gael. Bulong ko sa kabilang linya nang marinig ko ang pamilyar at baritong boses na sumagot. Nagsimula na sila at oras na para tapusin natin ito. Ibinaba ko ang telepo na bago pa man makasagot ng mas mahaba si Gael. Itinago ko ito sa ilalim ng makapal na kotsyon kasabay ng marahas na pagpihit ng busol ng pinto. Mabilis akong humiga pumikit at inayos ang aking paghinga upang maging mabagal at pantay. Naramdaman ko ang paglapit ni Darius. Tinitigan niya ako sa dilim. Ang kanyang malamig na palad ay dumampi sa aking pisingi, tila sinusuri kung tumalab na ang pampatulog na inakala ning ininom ko. Nang makumbinsi siyang wala na akong malay, narinig ko ang mahina at nakakainsultong pagtawa mula sa kanyang mga labi. Lumabas siya at tuluyang inilak ang pinto ng aking kwarto mula sa labas. Ginawa niya akong opisyal na bilanggo sa sarili kong bahay. Lumipas ang 2 oras. Ang nakakabinging katahimikan ng mansyon ay tila naging kakampi ko. Bumukas ang maliit na tagong pinto na nagdurugtong sa aking banyo patungo sa makipot na pasilyo ng mga katulong. Pumasok si Yaya Elena. Ang kanyang mukha ay nababalot ng kaba at nagmamadali ang bawat kilos. Ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa katapatan. Iniabot niya sa akin ang isang walang lamang lata ng gatas ng sanggol. Sa ilalim ng lata ay nakatago ang isang maliit na silver na USB drive at ang master key ng silidaklata ni Darius. Mag-iingat ka, iha. Nasa kabilang wing ng bahay ang mga gwardya, pero nag-iikot sila tuwing madaling araw. Pabulong na babala ng matanda. Make it quick. Tumangu lamang ako at pinisil ang kanyang magaspang na kamay. Hindi na kailangan ng maraming salita o iyakan. Tinalikuran ko siya at dahan-dahang naglakad sa madilim na pasilyo. Ang malamig na marmol na sahig ay tila kumakagat sa aking mga paa, ngunit ang aking isip ay nakatuon lamang sa iisang layunin. Ginamit ko ang master key sa pinto ng silid-aklatan. Pumasok ako at agad na tinungo ang malaking mahogany na mesa ng aking asawa. Bilang isang dating abogado, alam ko kung saan itinatago ng mga sinungaling ang kanilang mga dumi. Isinuksyo ko ang USB drive sa kanyang computer na palaging nakabukas. Nagsimulang kumopya ang libu-libong file na matagal ko nang binabantayan, mga offshore accounts, ghost companies sa pangalan ni Vanessa, at mga pundong ninakaw niya mula sa kumpanya ng aking pamilya. Ang kumikislap na pulang ilaw ng USB drive ang tanging nagbibigay ng liwanag sa madilim na silid, tila pintig ng isang pusong naghihigante sa gitna ng gabi. Habang naghihintay na, matapos ang paglipat ng mga dokumento, binuksan ko ang unang drawer ng kanyang mesa upang maghanap ng iba pang pisikal na ebidensya. Tumambad sa akin ang isang asul na folder. Nang buklatin ko ito, bumilis ang tibok ng aking puso. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding poot na agad kong tinabunan ng yelo sa aking isip. Nakita ko ang peking pirma ko sa deed of sale ng lupain ng aking ina sa Batangas. Hindi lang ako ibebenta ni Darius sa ospital ng mga baliw. Tuluyan na rin niyang ninakaw ang tanging alaala ng aking ina. Dahan-dahang gumapang ang aking mga nanginginig na daliri patungo sa isang lumang pluma na nakapatong sa ibabaw ng mesa. Pluma yon ng aking ina, ang parehong plumang ginamit ni Darius upang pasipikahin ang aking pagkatao at agawin ang aking yaman. Mahigpit ko itong hinawakan hanggang sa pumuti ang aking mga buko. Ngunit bago ko pa man isara ang asul na folder na hagip ng aking paningin, ang isa pang dokumento na nakasingit sa pinakailalim. Isang lihim na kasunduan sa pautang mula sa isang hindi rehistradong kumpanya. At doon, nakapirma bilang gwarantor ang isang pangalan na nagpatigil sa aking paghinga. Gael Sarmiento. Bakit nakasangkot ang pangalan ni Gael sa maduming pera ni Darius Shiaba ay tunay nakakampi? O bahagi rin siya ng mas malaking laro na hindi ko alam? Nabalik lamang ang aking diwa nang mapansin ko ang pag-ilaw ng asul na security sensor sa labas ng pinto ng silid-aklatan. May gumagalaw sa pasilyo. Mabilis kong hinugot ang USB drive
na tumigil na sa pagkislap at ibinulsa ito. Sumiksik ako sa madilim na sulok, sa gilid ng malaking kabinet, hawak ang pluma ng aking ina na parang isang patalim, habang pinipigilan ng aking paghinga. Mula sa labas, narinig ko ang pamilyar na boses ng aking asawa. Sigurado ka bang nakita mong nakabukas ang ilaw dito kanina? Tanong ni Darius, sa gwardiya ang kanyang tono ay mababa, ngunit may dalang panganib na nagpapatindig ng balahibo. Naramdaman ko ang pagpihit ng busol ng pinto ng silid-aklatan at ang liwanag mula sa pasilyo ay dahan-dahang gumapang papasok sa dilim kung saan ako nagtatago. Lumipas ang ilang segundo na parang mga taon habang ang liwanag mula sa pasilyo ay dahan-dahang lumalawak sa loob ng silid-aklatan. Nakapikit ako nang mariin pinakikiramdaman ang bawat yabag ng mga sapatos na papalapit sa aking kinaroroonan. Hawak ko ng mahigpit ang pluma ng aking ina sa aking bulsa, handang gamitin ang anumang paraan upang ipagtanggol ang aking sarili at ang sanggol sa aking sinapupunan. Wala naman siguro, sir. Baka lumang sensor lang dahil sa lakas ng hangin sa labas. Boses ng gwardiya ang bumasag sa tensyon. Narinig ko ang pagbuntong hininga ni Darius. Tigilan mo ang pagiging inutil. Siya sa atin mong mabuti ang buong bahay. Kung may makita kayong kahina-hinala, alam ninyo ang gagawin. Ilang sandali pa naramdaman ko ang pagsara ng pinto at ang paglaya ng mga yabag sa pasilyo. Bago pa man ako makahinga, nang maluwag mabilis kong tinunton ang tagong pinto at bumalik sa aking silid. Nanginginig ang aking mga kamay habang itinatago ang USB drive sa loob ng isang tubong bitamina sa aking mesa. Ngunit ang isip ko ay wala na sa pagtatago. Ito ay nakatuon sa pangalang nakita ko sa dokumento kanina. Gael Sarmiento. Isang lalaking pinagkatiwalaan ko noon, ngunit nayo'y nag-iwan ng tanong na maaaring sumira sa lahat ng aking pinaplano. Kinabukasan, ang sinag ng araw ay walang dalang init, kundi ang presensya ng isang taong hinding-hindi ko ginustong makita sa loob ng aking tahanan. Habang nakaupo ako sa tapat ng hapagkula, narinig ko ang boses ng isang babae na may dalang matinis at mapang-uyam na tono. Si Vanessa. Pumasok siya sa silid-kainan na suot ang isang mamahaling puting damit na tila nagpapahiwatig ng kanyang pag-aangkin sa lugar na ito. Kasama niya si Doña Imelda na agad na naupo sa kabisera na parang siya ang may-ari ng buong mansyon. "Athea dear, gising ka na pala," bate ni Vanessa na may halong sarkasmo habang lumalapit sa akin at marahang hinawakan ang kanyang tiyan na kunwaring may dinadalang bata. "Dapat ay nagpapahinga ka na lang sa kwarto. Alam mo naman na mahina ang iyong disposisyon ngayon, di ba, Mama Imelda?" Tumango si Doña Imelda habang umiinom ng tsa. Tama si Vanessa Althea. At dahil dyan na pag-usapan namin ni Darius na simula ngayon si Vanessa na ang hahawak ng mga desisyon sa bahay na ito, pati na ang pag-aayos ng mga dokumento para sa iyong pagpapagamot. Ang pagtitimpi na binuo ko kagabi ay muling sumubok sa aking katatagan. Hindi ako umimik. Tumitig lang ako sa kanila habang dahan-dahang ibinababa ang aking tasa ng kape. Ang katahimikan ko ay tila nagpabaliw kay Vanessa na sanay na nakikitang lumuluha ako o lumalaban ng padalos-dalos. "Bakit hindi ka umiimik? Natatakot ka bang malaman ng lahat na wala ka ng karapatan dito?" Galit na tanong ni Vanessa, ang kanyang boses ay tumaas habang lumalapit sa aking upuan. "Ibibigay sa akin ni Darius ang lahat, Althea, pati ang kumpanya, pati ang apelido." Tumayo ako ng dahan-dahan. Ang aking taas ay sapat upang tignan siya ng diretso sa mga mata. Ang aking mukha ay nanatiling malamig na parang yelo. Walang bakas ng takot o galit na inaasahan niya. "Vanessa," simula ko sa mababa ngunit matinis at malinaw na boses. Ang isang magnanakaw ay nananatiling magnanakaw kahit isuot pa niya ang pinakamahal na damit sa merkado. Ngunit tandaan mo, ang mga taong kumukuha ng hindi kanila ay madalas na napipilitang isauli ito ng may kasamang interes. Namumulas sa galit ang mukha ni Vanessa, itinaas niya ang kanyang kamay upang sampalin ako. Ngunit bago pa man dumapo ang kanyang palad sa aking mukha, ang pinto ng silid-kainan ay marahas na bumukas at isang pamilya na boses ang pumigil sa buong silid. "Subukan mong galawin ang asawa ng aking kliyente at sisiguraduhin kong sa kulungan ka manganganak, Vanessa." Ang tahimik, ngunit mabigat na presensya ng lalaking pumasok sa silid-kainan
ay tila sumipsip sa lahat ng hangin sa paligid. Natigilan si Vanessa, ang kanyang nakataas na kamay ay nanigas sa ere. Si Doña Imelda ay napatayo mula sa kabisera. Ang kanyang muka ay nagpapakita ng matinding pagkagulat at galit. Tumawid sa silid si Gael Sarmiento. Ang kanyang suot na madilim na terno ay nagpapatingkad sa malamig at seryosong ekspresyon ng kanyang muka. Wala na ang binata na nakilala ko noon. Ang nasa harap ko ngayon ay isang batikang abogado na sanay sa madudugong labanan sa loob ng korte. Sino kang ngangahas na pumasok sa pamamahay ko ng walang pasabi? Nanginginig sa galit na tanong ni Doña Imelda habang itinuturo ang pinto. Tawagin ninyo ang mga gwardiya. Hindi natin nagsigael. Tiningnan niya si Doña Imelda nang may nakakapasong lamig bago inilapag ang isang makapal na sobrang legal sa ibabaw ng hapagkainan. Gael Sarmiento, Managing Partner ng Sarmiento at mga kasama. Narito ako bilang opisyal na kinatawan ng minority shareholders ng Vergara Holdings. At simula sa araw na ito, ako rin ang tatayong legal counsel ni Ginang Althea Robles. Ibinaling ni Gael ang kanyang matatalim na mata kay Vanessa na ngayon ay dahan-dahang inilalayo ang sarili sa akin. If you ever raise your hand against my client again, Miss Alcantara, I will personally make sure you are charged with physical injury and grave threats. Baka nakakalimutan mo, kabit ka lang sa mata ng batas. Namutla si Vanessa. Ang matinis niyang boses kanina ay napalitan ng takot. Hinawakan ni Doña Imelda ang braso ng kalaguyo ng kanyang anak. At hinila ito palabas ng silid kainan, nagmamadaling tawagan si Darius upang magsumbong. Nang tuluyan silang makalayo ang katahimikan, ay muling bumalot sa amin ni Gael. Tinitigan ko siya. Ang aking isip ay pilit na nagtatayo ng mga pader laban sa anumang emosyon na dulot ng kanyang pagbabalik. Salamat sa palabas, Attorney Sarmiento. Malamig kong panimula, hindi iniaalis ang aking mga mata sa kanya. Ngunit bago ko ibagay ang tiwala ko, sagutin mo ang isang tanong. Bakit nakapirma ang pangalan mo bilang gwarantor sa isang lihim na pautang ni Darius na nakatago sa kanyang silid-aklatan? Nagpakawala ng isang mabigat na hininga si Gael. Ang tigas ng kanyang muka ay unti-unting lumambot, napalitan ng isang emosyong matagal ko nang hindi nakita. Kaya ako nandito, Althea. Ilang buwan ko nang iniimbestigahan si Darius para sa pang-aabuso sa pondo ng kumpanya. Nalaman niya yon. Pinalsipikan niya ang pirma ko sa utang na yon para i-blackmail ako at alisin ang lisensya ko kung sakaling lumaban ako. He tried to corner me just like what he's doing to you. Tinitigan ko ang kanyang mga mata, naghahanap ng kasinungalingan. Ngunit wala akong nakita, kundi purong katapatan at malalim na panghihinayang. Ang yelo sa aking dibdib ay nagkaroon ng maliit na bitak. Pareho kaming biktima ng kasakiman ni Darius. Pareho kaming may utang na sisingilin. Dahan-dahan kong inilabas mula sa bulsa ng aking damit ang maliit na silver na USB drive na itinago ko mula pa kagabi. Inilapag ko ito sa ibabaw ng mesa at itinulak patungo sa kanya. Nandyan ang lahat. Mahina, ngunit madiin kong wika. Lahat ng offshore accounts niya, ang mga ghost companies na nakapangalan kay Vanessa at ang ebidensya ng pamimik nila sa pirma ko para sa lupain ng aking ina. I want him destroyed, Gael. Gusto kong mawala sa kanya ang lahat ng ipinagmamalaki niya bago ako manganak. Kinuha ni Gael ang USB. Sa pagdampot niya nito ang kanyang malalahing daliri, ay marahang dumampi sa aking malamig na kamay. Ang init ng kanyang balat ay tila nagpadala ng kuryente na nagpagising sa aking natutulog na kaluluwa. Tiningnan niya ang aking mga mata, hindi bilang isang abogado, kundi bilang lalahing minsan kong pinili. Nandito lang ako, Althea. Bulong niya, ang kanyang boses ay puno ng pilit na itinatagong pangungulila. Hindi na ako muling aalis. Poprotektahan ko kayo ng anak mo. Bago pa man ako makasagot, narinig namin ang tunog ng mga sasakyan sa labas. Dumating na si Darius. Nagkatinginan kami ni Gael, nagkasundo sa iisang tahimik na plano bago siya formal na tumanggo at naglakad palabas upang harapin ang aking asawa sa sala. Bumalik ako sa aking kwarto upang iwasan ang kaguluhan sa ibaba. Ang aking isip ay abala sa pagkalkula ng aming mga susunod na hakbang. Ngunit ang lahat ng iyon ay huminto nang maramdaman ko ang panginginig ng aking telepo.
mula sa ilalim ng unan. Kinuha ko ito. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero ang lumitaw sa screen. Wala itong nakasulat na salita, tanging isang larawan lamang. Nanlamig ang aking buong katawan. Ito ay isang malinaw na litrato namin ni Gael. Kuha ito sa loob ng isang hotel noong huling gabi bago ang aking kasal kay Darius ang gabing. Akala ko ay nakabaon na sa limot. Sa ibaba ng larawan, may sumunod na maikling mensahe na tila isang patalim na direktang tumama sa aking dibdib. Alam ko kung sino ang tunay na ama ng batang dinadala mo. Mag-ingat ka baka hindi na kayo umabot sa korte. Ang anino ng nakaraan na inakala kong tagapagligtas ay biglang naging pinakamalaking banta sa aming buhay. Tinitigan ko ang screen ng telpon hanggang sa magsimulang lumabo ang aking paningin. Ang malamig na paning-inig na nagsimula sa aking mga daliri ay mabilis na gumapang patungo sa aking gulugod. Ang larahong yun ay hindi dapat umiral. Ang gabing yun ay isang lihim na ibinaon namin ni Gael bago ako tuluyang nagpatiwakan sa altar kasama si Darius. Paano nila nalaman sino ang may hawak ng impormasyong ito habang ang libu-libong katanungan ay naguunahan sa aking isip? Narinig ko ang mabibigat na yabag sa labas ng aking silid. Bumukas ang pinto at pumasok si Darius. Ang kanyang mukha ay pulang-pula sa galit, ang mga ugat sa kanyang leeg ay litaw na litaw. Wala na ang maamong asawa. Ang nakatayo ngayon sa aking harapan ay ang tunay na demonyo na nagkukubli sa ilalim ng mamahaling terno. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo, Althea? Madiin niyang tanong, ang kanyang boses ay tila kulog na pilit na kinokontrol sa loob ng maliit na silid. Nagpadala ka ng abogado sa sarili kong bahay para ipahiya ang ina ko at si Vanessa? Mabilis kong itinago ang telepono sa bulsa ng aking damit at hinarap siya ng may blankong ekspresyon. Hindi ko hahayaang makita niya ang aking pangamba. Kumuha ako ng abogado dahil hindi ko maintindihan kung bakit kailangan kong pirmahan ang mga dokumento ng paglilipat ng ari-arian papunta kay Vanessa. Pinoprotektahan ko lang ang interes ko, Darius. Natawa siya, isang malamig at tuyong halahak na nagpagimbal sa aking kalamnan. Lumapit siya ng mabilis at hinawakan ng mahigpit ang aking panga. Tiniis ko ang sakit nang hindi nagpapakita ng anumang reaksyon. Interes mo? Bulunt niya sa aking tainga, ang kanyang hininga ay amoy alak at usok. Wala kang interes dito, Althea. Ang lahat ng nasa iyo ay naging akin nung araw na binayaran ko ang buhay ng ama mo. Kaya't huwag kang magpanggap na may laban ka. Binitawan niya ako ng marahas dahilan upang mapaatras ako ng isang hakbang. Hindi ako umiyak. Hindi ako nagmakaawa. Sa halip, kalmado kong inayos ang kwelyo ng aking damit. Kung ganoon, bakit kailangan pa ang pirma ko sa mga dokumento ng Batangas? Tanong ko ng may malamig na ngiti. Kung pag-aari mo na ang lahat, bakit kailangan mo pa ng pahintulot mula sa isang asawang ituturing mong baliw sa harap ng batas? Nanlisik ang kanyang mga mata. Alam niyo nga huli ko ang kanyang kahinaan. Hindi niya kayang galawin ang lupa ng aking ina nang wala ang opisyal kong pagpapatunay. Pirapirmahan mo yan sa ayaw at sa gusto mo, banta niya bago siya tumalikod at tumiretso sa pintuan. Bago tuluyang lumabas, lumingon siya ng may nakakahilakbot na ngisi. By the way, dinala ko ang ama mo sa isang bagong pasilidad ngayong umaga. Mas magiging ligtas siya roon, malayo sa mga komplikasyon. Ang mundo ko ay tila huminto sa pag-ikot. Ang huling sandata na akala ko ay hawak ko pa ay biglang naagaw mula sa akin. Ang ama ko, ang tanging pamilya na naiwan sa akin, ay ganap nang nasa ilalim ng kanyang kontrol. Bago pa man ako makapagsalita, tuluyan na niyang isinara at inilak ang pinto mula sa labas. Mula'y naging bilanggo ako. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lang ang kalayaan ko ang nakataya. Mabilis kong kinuha ang lumang telepono. At pilit na tinawagan si Gael, umaasa na hindi pa siya nakakalayo. Ngunit bago pa man mag-ring ang kabilang linya, isang mensahe mula kay Yaya Elena ang dumating na. Tuluyang napabagsak sa aking tuhod. Althea, iha. Nakita ko si Vanessa sa labas ng kwarto mo kanina. May hawak siyang puting sobre at nakangiti siya habang nagtatype sa telepono. Mag-iingat ka. Napatitig ako sa kawalan. Si Vanessa.
Iyang siyang nagpadala ng larawan. Alam ng kalaguyo ng aking asawa ang pinakamalaking sikreto ko at gagamitin niya ito hindi lang para agawin ang aking yaman, kundi para sirain kami ni Gael bago pa man kami makapagsimula ng laban. Mula sa labas ng bintana, narinig ko ang mabilis na ugong ng makina ng sasakyan ni Darius paalis ng mansyon. Iniwan nila akong mag-isa upang malunod sa sarili kong takot, naghihintay sa araw ng kanilang paglipo sa akin. Ngunit habang unti-unting kumakalat ang gabi, ang panging inig ng aking mga kamay ay napalitan ng pambihirang katahimikan. Hindi na ito isang laro ng pagtatanggol, oras na para maging walang awa. Ang katahimikan sa loob ng aking silid ay tila naging isang mabigat na kumot na unti-unting sumasakal sa akin. Ang ama ko, ang aking anak, ang aking reputasyon, at ang lisensya ni Gael, lahat ay nakataya sa iisang laraw ang hawak ni Vanessa. Naupo ako sa gilid ng kama habang pinagmamasdan ang madilim na labas ng bintana. Ang takot na kanina ay nagpapabilis ng tibok ng aking puso ay tuluyan ng nag-apoy naging isang malamig na determinasyon na walang formal na batas ang makakapigil. Kailangan kong makipagkita kay Gael nang hindi nalalaman ni Darius at Vanessa. Ngunit paano? Nakalock ang aking pinto at nagkalat ang mga tauhan ng aking asawa sa labas ng mansyon. Isang matapang nga ideya ang pumasok sa aking isip. Kung gusto nilang palabasin na ako ay nawawala sa sarili at nagiging paranoid bakit hindi ko yun ibigay sa kanila, dahan-dahan akong tumayo. Pumasok ako sa banyo at tiningnan ang aking sarili sa salamin. Ang aking buhok ay magulo, ang aking mukha ay maputla. Kinuha ko ang malaking gunting mula sa kabinet ng mga gamot. Huminga ako ng malalim at marahas na ginupit ang mahabang buhok na palaging pinupuri ni Darius. Ang mga hibla ng aking nakaraan ay tuluyang bumagsak sa malamig na sahig. Pagkatapos sinimulan kong guluhin ang mga gamit sa ibabaw ng lababo, ibinagsak ko ang mga bote ng pabango at mga mamahaling sabon na nagdulot ng gulo nang hindi lumilika ng matinding ingay na agad makakaakit ng atensyon. Pagkatapos ay, pinindot ko ang emergency buzzer na nakakabit sa tabi ng kama, isang button na direktang nakakonekta sa silid ni Yaya Elena at sa post ng mga gwardiya na inilaan ni Darius para sa aking pagbubuntis. Ngunit na yon ay gagamitin ko para sa aking sariling palabas. Ilang minuto lamang ang lumipas nang marinig ko ang pagkataranta ng mga hakbang sa pasilyo. Bumukas ang pinto gamit ang susi ng gwardiya. Tumambad sa kanila ang isang magulong silid at ako, nakaupo sa sahig ng banyo, hawak ang ginupit kong buhok, nakatitig sa kawalaan, habang humihinga ng mabilis at pilit. "Diyos ko, iha!" Bulalas ni Yaya Elena na mabilis na lumapit sa akin at niyakap ang nanginginig kong katawan. "Ano ang ginawa mo sa sarili mo?" Tumingin ako sa gwardi. Ang aking mga mata ay pinalaki upang magmukhang nawawala sa katinuan. "Kailangan kong makita ang doktor ko. Ang bata sa sinapupunan ko may gumagalaw na kakaiba. Dalhin ninyo ako sa ospital ngayon na." Sigaw ko ang aking boses, ay sadyang ginawa kong matinis at puno ng desperasyon. Nag-atubili ang gwardiya. "Ma'am, kailangan ko muna pong tawagan si Sir Darius. Gusto mo bang mamatay ang tagapagmana ng mga Vergara habang naghihintay ka ng tawag?" Malamig kong banta sa kanya ang tono ng paggabaliw ay mabilis kong pinalitan ng otoridad na pilit kong itinatago mula kanina. "Dalhin niyo ako sa Quezon City Maternity and General Hospital." Nayan din. Sa takot na maparusahan ni Darius kung may mangyaring masama sa kanyang anak, napilitan ng gwardiya na umayon. Binihisan ako ni Yaya Elena ng mabilis. Sa pagitan ng pag-aayos ng aking damit, palihim niyang iniabot sa akin ang isang maliit na tracker na ibinigay sa kanya ni Gael noon pa man. Itinago ko ito sa loob ng laylayan ng aking pambuntis na blusa. Pagsakay ko sa likod ng malaking SUV ng pamilya, napansin ko na hindi na ang aming regular na driver ang nagmamaneho, kundi isa sa mga tauhan ni Darius. Mabilis silang nakipag-ugnayan sa pamamagitan ng radyo. Papunta ako sa ospital kung saan naghihintay ang pinakamalaking bitag ni Darius at Vanessa para ideklara akong wala sa katinuan. Sa ilalim ng dim na ilaw ng sasakyan, lihim kong binuksan ang lumang telpono mula sa aking bulsa at nagpadala ng isang maikling code kay Gael. Isang senyales na ako ay nasa daan na at handa na ang entablado para sa huling paghaharap. Nang makarating kami sa ospital agad,
Akong sinalubong ng isang grupo ng mga nurse at isang pamilyar na doktor na nagangalang Dr. Ramos. Ngunit ang aking paningin ay hindi nakatuon sa kanila, kundi sa lalaking nakatayo sa dulo ng pasilyo na kahalukip-kip hawak ang isang puting sobre, si Darius. At sa kanyang tabi ay si Vanessa na kangiti na may matinding pagmamalaki. Akala nila tuluyan na nilang nabasag ang aking pag-iisip. Hindi nila alam na ako, ang sadyang lumakad papasok sa impyernong inihanda nila, dahil nasa akin ang posporo na susulog sa kanilang lahat. Ang malamig na hangin mula sa air conditioner ng ospital ay tumama sa aking balat. Ngunit hindi nito mapigilan ang panginginig ng aking mga kamay. Pinalibutan ako ng mga tauhan ni Darius habang inalalayan ako ni Dr. Ramos papasok sa isang pribadong silid. Wala akong makitang ibang pasyente sa palapag na yon. Malinaw na binili na ng mga Vergara ang katahimikan ng lugar na ito. Nang maisara ang pinto, tanging kaming apat na lamang ang naiwan sa loob. Ako si Darius, si Vanessa, at si Dr. Ramos na may hawak na isang manipis na hiringgilya na naglalaman ng likidong hindi ko alam kung ano. Inayos ni Darius ang kanyang terno. Ang kanyang ngiti ay tila isang matalim na kutsilyo. Tingnan mo nga naman, Althea, hindi ko na kailangang kalad ka rin ka papunta rito. Kusa ka na lang sumuko sa sarili mong kabaliwan. Lumapit si Vanessa at inilapag ang puting sobre sa mesa sa tabi ng aking kama. Ang parehong sobre na hawak niya noong nakita siya ni Yaya Elena na kumukuha ng litrato. Kinuha niya ang mga dokumento sa loob at itinaas ito upang makita ko. Deed of sale ng lupa sa Batangas at isang waiver of parental rights. Pirmahan mo na ito, Althea. Malambing ngunit nakakalason na utos ni Vanessa habang inihaharap ang isang mamahaling pluma. Sayang naman ang pagpapanggap mong nababaliw ka para lang makatakas sa mansyon. Dahil ngayon, sa harap ng isang rehistradong psychiatrist, opisyal ka ng hindi matino. Once you sign this, we'll make sure you'll get the best psychiatric care far away from our child. Tinignan ko ang pluma, tapos ay ang mukha nilang dalawa. Naramdaman ko ang matinding pagnanais na sampalin ang kayabangan mula sa kanilang mga mukha, ngunit pinigilan ko ang aking sarili. Ang paghihiganti ay mas matamis kapag inihain ng malamig. At kung hindi ako pumirma? Tanong ko pinapanatiling mababa at kalmado ang aking boses na nagdulot ng bahagyang pagtataka sa mga mata ni Darius. Bumuntong hininga si Darius na parang isang magulang na nawawala ng pasensya sa isang makulit na bata. Lumingon siya kay Dr. Ramos at sumenyas patungo sa hiringgilya. Kung ganoon kakailangan ni Ginang Robles ng pampakalma upang maiwasan ang kanyang bayolenteng pag-uugali. At habang natutulog siya, baka may mangyari sa kanyang ama sa pasilidad kung saan siya nakakulong. Accidents happen, my dear wife. Doon ko nakita ang tunay na lawak ng kanilang kasamaan. Handa silang pumatay para sa pera. Nit sa halip na umiyak o magmakaawa gaya ng inaasahan nila, dahan-dahan akong umiti. Isang ngiti na hindi umaabot sa aking mga mata. Inabot ko ang pluma mula kay Vanessa. Nakita ko ang panandaliang pagningning ng tagumpay sa kanyang mga mata. Ngunit sa halip na pumirma, dahan-dahan kong inilapit ang dulo ng pluma sa maliit na mikropono na nakatago sa ilalim ng kwelyo ng aking damit at marahang tinapik ito ng 3 beses. Isang senyales, "Alam mo, Darius," simula ko ang aking boses ay malinaw na parang kristal. "Ang pagkakamali mo ay ang pag-aakalang, ang katahimikan ko ay kahinaan. Akala mo binili mo ang katahimikan ng buong palapag na ito? Akala mo hawak mo ang lahat ng alas." Nangunot ang noni Darius, ang kanyang ngiti ay unti-unting nawala. "Anong pinagsasasabi mo?" Sumandal ako sa unan, tinitigan silang dalawa ng may matinding awa bago ko ibinagsak ang aking huling alas. Ang ibig kong sabihin ay, sa sandaling ito, ang buong board of directors ng Vergara Holdings ay nakikinig sa bawat salitang sinasabi ninyo. Ang pag-amin mo na ikinulong mo ang aking ama, ang pananakot ni Vanessa, at ang sapilitang pagpapapirma ng dokumento habang sinusubukan akong turukan ng hindi rehistradong gamot. Natigilan si Vanessa. Ang pluma sa aking kamay ay tila naging isang ahas na biglang tumuklaw. "Nagsisinungaling ka!" sigaw ni Darius habang nagmamadaling lumapit sa akin, pilit na kinakapa ang aking damit upang hanapin ang mikropono.
Ngunit bago pa man niya mahawakan ang aking kwel, ang pinto ng pribadong silid ay bumukas. Nang napakalakas tila sinira mula sa labas. At sa pintuan nakatayo si Gael Sarmiento, hindi nag-iisa. Sa kanyang likuran ay ang mga opisyal ng National Bureau of Investigation at ilang mga mamamahayag na may dalang malalaking kamera na agad na nag-flash patungo sa gulat na muka ng aking asawa at ng kanyang kalaguyo. Darius Vergara. Malamig na boses ni Gael na umalingaw-ngaw sa buong silid habang itinaas niya ang isang opisyal na dokumento. Under arrest for illegal detention, grave coercion, and massive corporate fraud. At para sa iyo, Miss Alcantara? Accessory to the crime and attempted forgery. Ang paningin ko ay nakatuon lamang sa mukha ni Vanessa na ngayon ay kasing puti ng papel at kay Darius na tuluyang nawalan ng kayabangan nanginginig habang papalapit sa kanila ang mga posas. Ang maliwanag na ilaw ng mga camera ay tila mga kidlat na patuloy na bumabalot sa buong silid ng ospital. Ang mga flash ay sumasalamin sa pawisang mukha ni Darius at sa nanlalaking mga mata ni Vanessa. Patayin ninyo ang mga kamera. Sigaw ni Darius habang sinusubukan niyang takpan ang kanyang mukha gamit ang kanyang braso. Sino kayo para pumasok dito ng walang warrant ay Vergara? Kalmadong lumapit ang isang opisyal ng NBI at ibinaba ang hawak na warrant of arrest sa ibabaw ng hapag kung saan nakapatong ang deed of sale na pilit nilang pinapirmahan sa akin. Narito ang warrant, Mr. Vergara. Tugon ng opisyal na may kasamang matigas na pagtingin. At dahil live broadcast ang ginawa ni Attorney Sarmiento sa Board of Directors ng inyong kumpanya, marami kaming saksi na narinig ang pag-amin ninyo sa pang-inikil at pagkulong sa ama ng inyong asawa. Bumaling si Darius kay Dr. Ramos na ngayon nanginginig sa isang sulok habang maingat na ibinababa ng NBI ang hiringilya mula sa kanyang nanginginig na kamay. Tulungan mo ako, Doktor. Sabihin mo sa kanila na baliw ang babaeng yan. Ngunit bago pa man makapagsalita ang doktor, lumapit si Gael. Ang kanyang matibay na presensya ay sapat na upang patahimikin ang buong silid. Dr. Ramos, malamig na bati ni Gael habang binubuklat ang isang manipis na folder na inilabas niya mula sa kanyang clerk. Ayon sa aming investigasyon, tinanggalan ka na ng lisensya 2 taon na ang nakakalipas dahil sa malpractice. At ngayon nagtatrabaho ka bilang private fixer para sa pamilyang Vergara. Kung ayaw mong madagdagan ang kaso mo ng attempted murder sa isang buntis, iminumungkahi kong sabihin mo sa mga awtoridad kung nasaan ang ama ng aking kliyente. Ang doktor ay mabilis na bumigay sa takot at nagsimulang magsabi ng lokasyon. Ang huling haligi ng plano ni Darius ay gumuho sa harapan ng lahat. Sa kabilang banda si Vanessa ay pilit na lumalapit sa akin. Ang kanyang pilit na pagpapanggap bilang biktima ay muling lumitaw. Umiiyak siya habang sinusubukang abutin ang aking kamay. Althea, maawa ka. Humihikbi niyang wika. Ang mga luha ay nag-uunahan sa kanyang mga pisngi. Buntis ako katulad mo. Huwag mo akong ipakulong. Si Darius ang nag-utos sa akin ng lahat ng ito. Pinilit niya lang ako. Nakita ko ang pagdidilim ng mukha ni Darius nang marinig niya ang pagtataksil ng kanyang kalaguyo. Ang lalaking akala niya ay hari ng mundo ay tinatraidor ng mismong babaeng ginamit niya para sirain ako. Umurong ako upang hindi niya mahawakan. Ang aking mga mata ay malamig, walang nikatiting na awa na maibibigay. Buntis ka? Mahinahon, ngunit matalim kong tanong. Sinabi ko na sa iyo, Vanessa, hindi ka marunong magtago ng sikreto. At dahil naging masyado kang abala sa paggawa ng peking papeles ko, nakalimutan mong linisin ang sarili mong kalat. Tumingin ako kay Gael na agad na tumango. Ibinigay ni Gael sa isa sa mga mamamahayag ang isang hiwalay na kopya ng dokumento. Ito ay ang resibo ng operasyon mula sa isang pribadong klinika, ang klinikang nagkumpirma na tinanggalan na ng matris si Vanessa 5 taon na ang nakakalipas dahil sa isang komplikasyon. Hindi ka buntis, Vanessa. Mariin kong pahayag na umalingaw-ngaw sa buong silid. Isa lang yang unan at kasinungalingan para makuha mo ang atensyon ni Darius at tuluyan akong sirain. At ngayong, alam na niya ang totoo, tingnan natin kung sino ang sasalba sa iyo. Napasinghap ang mga tao sa silid. Tumingin si Darius kay Vanessa nang may matinding pandidiri at puot.
Ang huling piraso ng kanilang kasamaan ay tuluyan ng nabasag, habang iginagapos ng posas ang mga kamay ni na Darius at Vanessa. Naramdaman ko ang marahang pagdampi ng isang mainit na Amerikana sa aking mga balikat. Lumingon ako at nakita si Gael na nakatayo sa aking likuran. Ang kanyang mga mata ay nagbibigay ng proteksyon at kapayapaan na matagal ko nang pinapang-arap. Ngunit bago tuluyang mailabas si Darius sa silid, lumingon siya sa akin ng may nalilisik na mga mata at isinigaw ang kanyang huling baraha. Akala mo ba panalo ka na, Althea? Ilalabas ko ang larawan ninyo ni Gael Ipa. Paalam ko sa buong mundo na ang batang yan ay isang bastardo mula sa pagtataksil mo. Ang ngisi ni Darius ay punong-puno ng desperasyon. Umaasang ang kanyang huling banta ay magpapabagsak sa akin. Ngunit sa halip na matakot, hinawakan ko ang kamay ni Gael at tumitig ng diretso sa mata ng aking asawa, handang harapin ang anumang bagyo na kanyang dadalhin. Hindi na ako nag-abala pang lumingon sa nagwawalang si Darius habang kinakaladkad siya ng mga tauhan ng NBI, palabas ng ospital. Ang kanyang mga banta tungkol sa aming larawan ni Gael ay tila hangin dumaan lamang sa aking tainga. Ang tanging mahalaga sa akin sa sandaling ito ay ang makita ang aking ama at masigurong ligtas siya mula sa kamay ng mga Vergara. Mabilis kaming sumakay sa sasakyan ni Gael patungong Laguna, kung saan ibinunyag ng pekeng doktor ang kinaroroonan ng aking ama. Sa loob ng sasakyan, ang tahimik na pag-andar ng makina ay sumasabay sa mabilis na pagdaloy ng aking mga isipin. Huwag kang mag-alala, Althea. Ang mga tauhan ko at ang pulisya ay nasa lugar na. Mabilis nilang paliligiran ang bodega. Mahinahong pahayag ni Gael, habang ang kanyang isang kamay ay nakahawak sa manibela at ang isa naman ay marahang dumiin sa ibabaw ng aking kamay. Hindi ako natatakot sa mga banta ni Darius tungkol sa litrato natin, Gael. Pabulong kong tugon habang nakatitig sa dilim sa labas ng bintana. Ang gabing yon, bago ang aking kasal, ay ang huling sandali na naramdaman kong tao ako. Kung gagamitin niya yon para ipahiya ako sa publiko, haharapin ko siya nang nakataas ang aking ulo. Bago pa man makasagot si Gael ang panging inig ng telepo, no sa aking kandungan ay bumasag sa aming usapan. Ang pangalan ni Doña Imelda ang lumilitaw sa screen. Pinalakas ko ang speakerphone upang marinig din ni Gael. Althea, pakiusap Althea. Ang boses ng aking biyenan ay punong-puno ng pagmamakaawa at luha. Malayo sa mapagmalaking tono na ginagamit niya sa akin araw-araw. Yurong mo ang mga kaso laban kay Darius. Napapaligiran na ng mga pulis at mamamahayag ang bahay natin. Ibibigay ko sa iyo ang ama mo. Sasabihin ko sa iyo kung nasaan siya. Basta yurong mo lang ang kaso sa anak ko. Isang malamig na ngiti ang lumitaw sa aking mga labi. Ang babaeng dating gumagamit ng utang na loob at hiya para tapakan ng aking pagkatao ay ngayon ay lumuluhod sa aking harapan. Latik ka na, Imelda? Sagot ko sa mababa, ngunit matigas na tono. Nalaman na ng mga awtoridad kung nasaan ang ama ko. Ang utang na loob na paulit-ulit ninyong ipinapamukha sa akin ay nabayaran ko na ng maraming taon ng pagtitiis at pang-aabuso. Ang batas ay hindi nakikipagnegosasyon sa mga kriminal na katulad ninyo. Wala kang utang na loob. Iniligtas ka namin sa kahirapan. Sigaw ng matanda na muling nagbalik ang pagiging mabangis. Iniligtas ninyo ang sarili ninyong bulsa gamit ang yaman ng ina ko? Malamig kong huling tugon bago ko tuluyang pinatay ang tawag. Nang makarating kami sa isang lumang bodega sa gilid ng bundok sa Laguna. Ang lugar ay napapaligiran na ng mga sasakyan ng pulisya. Wala nang nagawa ang 2 armadong bantay na inupahan ni Darius, kundi ang itaas ang kanilang mga kamay at sumuko ng walang laban. Mabilis akong pumasok sa loob. Doon sa isang maliit at madilim na silid, nakaupo ang aking ama sa isang lumang silya. Bagamat maputla at halatang nanghihina, wala siyang anumang sugat sa katawan. Althea? Anak? Mahinang tawag ng aking ama habang pilit na tumatayo. Lumapit ako at mahigpit siyang niyakap. Ang amoy ng kanyang luma at pamilyar na pabango ay nagbigay ng matinding kaginhawaan sa aking dibdib. Salamat, anak. Ibinulong niya sa aking tainga habang hinahaplos ang aking maikling buhok. Malaya na tayo. Huwag ka nang mag-alala sa akin.
Habang inaalalayan ng mga pulis ang aking ama, palabas na pansin ko ang isa sa mga nahuling bantay na palihim na itinatapon ang isang tinitiklop na papel sa gilid ng pintuan. Dahan-dahan ko itong pinulot nang walang nakakakita. Binuklat ko ang papel. Isang maikling sulat ang nakasulat gamit ang mabilis na panulat. Hindi si Darius ang unang nakaisip na ipakasal ka sa kanya para sa lupa sa Batangas. Mag-ingat ka sa sarili mong dugo. Kumunot ang aking no. Isang panibagong palaisipan na naman ba ito mula sa mga taong gustong sumira sa akin? Nabalik lamang ako sa katotohanan nang lumapit si Gael na may hawak na isang puting sobre na kararating lamang sa pamamagitan ng isang court sheriff na sumunod sa amin sa Laguna. Althea, seryosong wika ni Gael habang iniabot ang sobre. Gumawa ng mabilis na hakbang ang mga abogado ni Darius mula sa kulungan. Naghain sila ng petisyon para sa emergency custody at DNA testing para sa bata pagkapanganak mo, kasabay ng pagsampa ng kasong adultery laban sa iyo. Inilagay ko ang puting sobre sa aking kandungan habang marahang hinahaplos ang aking tiyan. Ang huling desperadong laban ni Darius ay nagsisimula na at gagamitin niya ang lahat ng dumi upang agawin ang aking anak. Tila, mabilis na lumipas ang 2 buwan. Ang malamig na simoy ng hangin sa Bonifacio Global City ay dumaan sa mga bintana ng aking bagong tanggapan ang sentro para sa legal na tulong sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso at kontrol sa kasal. Ang aking maikling buhok ay bahagya ng humaba, isang simbolo ng aking dahan-dahang pagbangon mula sa madilim na nakaraan. Sa tulong ng pondo mula sa aking sariling mana at sa legal na kaalaman na matagal kong itinago, higit 30 kababaihan na ang aming natulungang makalabas sa mga marahas na tahanan. Ang aking ama ay ligtas na nagpapahinga sa aming rest house sa Batangas habang ang pamilya Vergara ay patuloy na nagdurusa sa ilalim ng mga kasong ihinain namin laban sa kanila. Habang tinitingnan ko ang mga babasahing legal sa aking mesa, pumasok si Gael sa aking silid. May hawak siyang isang simpleng bouquet na mga puting liryo, mga bulaklak na hindi kailanman nagpapahiwatig ng pagmamadali, kundi ng paggalang at tiyaga. Magandang hapon, Attorney Robles. Nakangiting bati ni Gael habang inilalapag ang mga bulaklak sa aking mesa. I may have brought some good news from the court. Tumingala ako at numiti. Tungkol ba yan sa petisyon ni Darius? Lantarang itinapon ng Wes ang kanyang apela para sa piyansa at kustodiya. Tugon ni Gael na may kasamang kasiyahan sa kanyang boses. Ang ebidensya ng kanyang fraud at ang live recording ng ginawa nila sa iyo sa ospital ay masyadong mabigat. The Vergara Group is officially filing for bankruptcy this week. Wala na siyang perang pambayad sa mga mamahaling abogado niya. Isang malalim na hininga ng kaginhawaan ang aking pinalabas. Ang katarungan ay unti-unti nang nagkakatotoo, ngunit bago pa man ako makapagsalita upang magpasalamat, isang matinding pananakit sa ibabang bahagi ng aking tiyan ang biglang nagpatigil sa akin. Dumaloy ang matinding init sa aking mga binti. Napahawak ako sa gilid ng mesa. Agad na nawala ang ngiti ni Gael at pinalitan ng matinding pag-aalala. Lumapit siya at marahang hinawakan ng aking mga balikat. Althea, what's wrong? Tanong niya ang kanyang boses ay puno ng kaba. Gael, ang bata, pabulong kong sagot habang hinahawakan ng aking tiyan. Paparating na siya. Mabilis ngunit maingat ako na inalalayan ni Gael patungo sa kanyang sasakyan upang dalhin sa pinakamalapit na ospital. Sa loob ng delivery room, habang ang pisikal na sakit ng paghahatid ng bagong buhay ay sumusubok sa aking huling lakas. Hindi binitiwan ni Gael ang aking kamay. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakahawak sa akin, nagbibigay ng lakas na hindi ko kailanman naramdaman mula kay Darius. Pagkaraan ng ilang oras na pakikibaka ang unang mahinang iyak na isang sanggol ay umalingaw-ngaw sa buong silid isang tunog na tila pumatay sa lahat ng bakas ng sakit at dusa na pinagdaanan ko sa mga nakaraang taon. Inilapap ang doktor ang isang malusog na sanggol na lalaki sa aking dibdib. Ang kanyang balat ay malambot at mainit. Dahan-dahan kong inangat ang aking kamay at hinawakan ang kanyang maliliit na daliri na agad namang humawak sa aking pisingi. Isang butil ng luha ng wagas na kaligayahan at pasasalamat ang pumatak mula sa aking mga mata. Salamat, Lord.
Pabulong kong dasal habang pinagmamasdan ng aking anak. Ligtas ka na, aking anak. Tumingin ako kay Gael na nakatayo sa tabi ng aking kama. Ang kanyang mga mata ay basang-basa rin sa luha habang nakatitig sa bata na may walang katapusang pagmamahal at debosyon. Pagkaraan ng ilang oras habang nagpapahinga ako sa aking pribadong kwarto, pumakok ang isang nurse na may dalang isang maliit na kahon na nakabalot sa pilak na papel. Para sa inyo po, Ginang Robles, wika ng nurse, ibinigay po sa reception sa ibaba ng isang lalaking nakasuot ng pormal na barong. Binuksan ko ang kahon. Sa loob nito ay may isang mamahaling pilak na kalansing ng sanggol at isang card na walang nakasulat na pangalan. Ang tanging nakalagay doon ay isang iginuhit na simbolo ng isang malayang lawin. Tumindig ang aking balahibo. Ito ang parehong simbolo na nakita ko sa sulat sa Laguna. Bago ko pa man maipaliwanag ang kahulugan ng rega. Iyan ang pinto ng aking silid ay marahas na bumukas. Pumasok ang aking junior associate na si Attorney Santos. Ang kanyang muka ay nawala ng kulay sa matinding takot. Attorney Robles? Hingal yung boses. Kararating lang ng balita mula sa Bureau of Corrections. Habang inililipat si Darius patungo sa New Bilibid Prison na yung hapon, nakataka siya sa tulong ng isang tiwaling opisyal. Sa labas ng bintana ng ospital, ang malayong hiyaw ng mga sirena ng pulis ay dahan-dahang umalingaw-ngaw sa buong lungsod. Ang huling bagyo na akala ko ay natapos na ay muling nagbabadya upang sirain ang aking bagong natagpuang kapayapaan. Sa kabila ng balita ng pagtakas ni Darius at ng banta sa aming kaligtasan, hindi ako nagtago sa ilalim ng talahib. Pagkaraan ng 2 araw, habang ang aking anak ay ligtas na binabantayan ni Yaya Elena at ng mga nakatagong gwardiya, pumasok ako sa Manila Regional Trial Court. Nakasuot ako ng isang eleganteng itim na terno, nakataas ang no at handang tapusin ang laban na ito sa harap ng batas. Bago pa man magsimula ang huling pagdinig, dumating ang magandang balita mula kay Gael. Nahuli si Darius sa Ninoy Aquino International Airport habang sinusubukang sumakay sa isang pribadong eroplano patungong Paitas gamit ang isang peking pasaporte. Pumasok si Darius sa bulwagan ng korte na may mga bakal na posas sa kanyang mga kamay at paa, nakasuot ng kulay dalanda na damit ng bilanggo. Ang kanyang dating maayos na buhok ay magulo at ang kanyang mukha ay may mga pasa mula sa pakikipaglaban sa mga tauhan ng NBI. Ngunit sa kabila ng kanyang kawalang pag-asa, ang kanyang mga mata ay nananatiling punong-puno ng pot habang nakatitig sa akin. Sa tabi ng kanyang mesa, nakaupo si Vanessa na tuluyan ng nawalan ng lakas at patuloy na umiiyak habang nakatitig sa sahig. Tumayo ako sa gitna ng korte bilang sarili kong abogado kasama si Gael. Ang aking boses ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan malamig malinaw at puno ng legal na awtoridad na hindi maikakaila ng sinuman. Your Honor, simula ko habang iniharap ang huling forensic audit report. Ipinapakita ng mga dokumentong ito na ang buong pamilya Vergara at ang kanilang kumpanya ay ganap ng bangkarota. Ang lahat ng kanilang natitirang ari-arian ay pormal ng kinuha ng gobyerno upang bayaran ang milyon-milyong piyansa multa sa trunsyon sa buwis at ang mga pondong ninakaw nila sa aking pamilya. Nang tawagin si Vanessa sa witness stand, tuluyan na siyang bumigay. Lumuluha siyang umamin sa harap ng Wes upang makakuha ng mas mababang parusa. Si Darius ang utak ng lahat, sigaw ni Vanessa habang itinuturo ang aking asawa. Siya ang nag-utos sa akin na gumawa ng peking papeles. Siya ang nagplano na ikulton si Althea sa ospital para makuha ang lupa sa Batangas. Hinihingi ko po ang kapatawaran ng korte. Napatingin ang buong bulwagan kay Darius na wala nang nagawa, kundi ang magmura sa ilalim ng kanyang hininga habang pinapatahimik siya ng kanyang sariling abogado. Pagkaraan ng 2 oras na pagsusuri sa mga ebidensya, tumayo ang Wes upang basahin ang huling hatol. Ang buong silid ay nabalot ng nakakabinging katahimikan. Mabilis at walang dudang pinapatawa ng korteng ito si Darius Vergara ng parusang reclusion perpetua o habambuhay na pagkabilanggo ng walang posibilidad ng parol para sa mga krimeng economic sabotage, kidnapping at falsification of public documents, opisyal na pahayag ng Wes. Bukod dito,
ang kasal ni na Althea Robles at Darius Vergara ay opisyal ng idinadeklarang void ab initio o walang bisa mula sa simula. Ang nasasakdal ay pinatatanggalan ng lahat ng karapatang maging ama, karapatan sa apelido at anumang claims sa ari-ariya ng pamilya Robles. Ang dahan-dahang pagpukpok ng gawa sa kahoy na maso ng west sa ibabaw ng mesa ay umalingaw-ngaw sa buong silid, isang tunog na tila pumatay sa lahat ng taon ng aking impyerno at nagbigay ng ganap na wakas sa aking paghihirap. Pinitik ko ang aking mga mata at nagpakawala ng isang malalim at malayang hininga. Kalayaan. Sa wakas, malaya na ako. Habang ikinakaladkad ng mga gwardiya si Darius, palabas ng silid, huminto siya sa tapat ng aking mesa. Nanginginig ang kanyang mga labi sa galit, nuwit may isang nakakatakot na ngisi na lumitaw sa kanyang muka. Akala mo ba nanalo ka na, Althea? Pabulong niyang wika, ang kanyang boses ay puno ng lason. Ang taong nagbenta ng impormasyon tungkol sa ina mo at nagtulak sa amin na kunin ang lupa sa Batangas? Hindi ako. Isa sa sarili mong dugo ang nagkanulo sa iyo. Hanapin mo siya sa sarili mong pamilya. Bago ako makapagtanong, mabilis na siyang inilabas ng mga pulis. Lumingon ako pang hanapin si Gael at ipagdiwang ang aming tagumpay. Ngunit ang kanyang upuan sa tabi ko ay bakante na. Sa ibabaw ng kanyang mesa, may nakapatong na isang nakatuping sobre na gawa sa makapal na papel. Amoy nito ang sariwang lupa at mga puno ng Batangas. Isang taon ang mabilis na lumipas. Ang hangin mula sa dagat ng Batangas ay nagdadala ng amoy ng sariwang halaman at maalat na tubig. Mga amoy na nagpapaalala sa akin ng aking kabataan bago ako pumasok sa madilim na mundo ng mga Vergara. Nakatayo ako sa berde at malawak na damuhan ng lupain ng aking ina. Sa aking tabi, ang aking isang taong gulang na anak na si Liam ay masayang naglalakad sa damuhan, habang ang aking ama ay nakaupo sa balkon, hepayapang nagbabasa ng pahayagan at may niti sa kanyang mga labi. Kinuha ko mula sa aking bulsa ang lumang sulat na inihabilin ni Gael sa korte noong araw ng huling hatol. Dahan-dahan ko itong binuklat muli. Althea, pinalaya mo ang iyong sarili mula sa mga tanikalan ng utang na loob at pang-aabuso. Ayaw ko maging isa pang obligasyon sa buhay mo. Hindi kita liligawan bilang isang taong kailangang iligtas, kundi bilang isang babaeng buo, malaya at may sariling kapangyarihan. Kapag handa ka na at kapag natutunan mo ng mahalin ang sarili mo ng walang takot, narito lang ako. Ang huling lihim na inilagay ni Darius bago siya makulong ay ang tungkol sa nagbenta ng impormasyon ng aming pamilya. Natuklasan ko na ang aking tiyuhin na si Hector, ang kapatid ng aking ama, ang nagbenta ng mga titulo ng lupa kay Darius dahil sa kanyang malaking utang sa sugal. Ngunit sa halip na magpaalipin sa galit o maghiganti sa paraang madugo, ginamit ko ang batas. Binawi ko ang lahat ng kanyang karapatan sa pamana ng pamilya at pinalaya siya ng tahimik. Pinili kong putulin ang lason sa aming dugo nang walang ingay. Pinatawad ko ang aking sarili sa mga taong ipinagkait ko sa aking pangarap. Pinatawad ko ang aking ama sa kanyang mga pagkakamali. At sa pagpapatawad na iyon, natagpuan ko ang tunay na kapayapaan na hindi kailanman mabibili ng yaman ng mga Vergara. Isang itim na sasakyan ang dahan-dahang pumasok sa mahabang daan ng aming hasyenda. Huminto ito sa ilalim ng malaking punong mangga at mula rito ay lumabas si Gael. Suot niya ang isang simpleng puting kamisa at maong malayo sa formal na abogad tung nakilala ng korte. May hawak siyang isang maliit na laruang gawa sa kahoy na siya mismo ang nag-ukit para kay Liam. Tumakbo ang maliit kong anak patungo sa kanya. Lumuhod si Gael at marahang kinuha si Liam sa kanyang mga braso. Pinalilipad ito sa ere habang ang tunog ng tawa ng aking anak ay pumupuno sa buong bakuran. Lumapit ako sa kanila. Ang mga mata ni Gael na nakatitig sa akin ay walang bakas ng pagmamay-ari o kontrol, kundi purong paggalang paghanga at pag-ibig na naghintay ng may buong tiyaga. Magandang hapon, Attorney Robles. Nakangiting bati ni Gael habang iniaabot sa akin ang maliit na laruan. O dapat ko bang sabihin, gina ng sarili mong buhay. Isang matamis at malayang ng iti ang lumabas sa aking mga labi.
Hinawakan ko ang kanyang braso habang sabay kaming naglakad patungo sa dalampasigan kung saan ang mga alon ay patuloy na sumasayaw sa ilalim ng gintong araw. Narealize ko na ang katahimikan ng isang babae ay hindi tanda ng kanyang pagsuway o kababaan. Ito ay ang tahimik na paghahanda para sa katarungan. Ang tunay na tagumpay ay hindi lamang ang pagbagsak ng mga taong sumira sa iyo, kundi ang muling pagbuo sa iyong buhay ng napakarangal at napakaganda hanggang sa ang kanilang alaala ay wala ng anumang halaga sa iyong kasalukuyan. Ako si Althea Robles, isang ina, isang abogado, at isang malayang babaeng Filipino na hindi kailanman muling luluhod sa kanino man.